Ang atong sentro sa atong paghatag o pagpadasig sa niini nga Sabado mga batan ni may tungod kini sa evangelism o ginatawag kita nga mga saksi, no? We are called to be witness. So mao ni ang atong sentro o focus sa ato nga promotion niining adlaw nga Sabado. We are called to witness. Matag ikaw nga matag usa ka nato nga nataho diya, no, nagtugyan ta sa Ginoo, nga mituo ta sa Ginoo, misalig ta sa Ginoo. Aron kita magmalipayon sa atong pagalagad sa Ginoo, sumapil kuno ta ani witness, no? Tsaw man nato nga mahimot ang witness, ha? Doon na may commission nga gihatag sa Ginoo sa ato. Ingon dia sa Mateo, ingon siya, go ye. So panglakaw, mulakaw kita. Kung sa itong himuon sa itong paglakaw, maghimutag mga tinun-an, sumusunod. Tibok kalibutan mga kaigsoon na all nations. Pagbautismo kanila, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, dili siya kabautismuhan, kung dili nato sila katudluan. Dili po sila kabautismuhan, dili po sila pwede bautismuhan, kung wala sila nag-observe sa mga prinsipyo nga nalatid diha sa balaang kasulatan. So, mao ni siya, diri nato nabase, tanang tumutuo. Kinahanglan kita mo saksi. We are called to witness, no? Og ang saad sa Ginoo is I am with you. So mao ni buhata mga batanon ato hinumduman kanunay mga kaigsunan nga ikaw ako we have to witness. Kita atong saksihan mao ang atong Ginoo. Kay natawo man ta diha sa sabakan sa Ginoo. But in Revelation, na sentro kini sa Revelation 14, no, ang gitawag nato gospel. Unsa man na siya nga ang pinadayan niyon og nakita ko ang laing manulunda nagalupad sa kapunaw-punawan sa kalangitan, no? Nagadala og walay katapusan nga maayong balita, iwali ni siya didto sa tibuok kalibutan regardless of race, status, everlasting gospel. So may everlasting gospel. Ang everlasting gospel is ang pagkatao, kinabuhi ni Jesus Christ sa di pa siya, o ang pagkamatay, ang pagkabanhaw. So mauna ang atong isaksi. To witness. Yun diri. Ang atong ayang kadlukan, sing with a loud voice, ihatag kaniya, kahadlukan nato at ang Diyos nga mo o ang himaya, kay ahdol na ang iyang paghukom. Atong simbahon ang naghimo sa langit ug sa yuta. Ang si Timoteo sab, ang counsel ngadto ni Pablo kan Timoteo, iwali ang may balita, may kahigayunan ka wala. Nagunaw na ka mga igsoon, nga wa kay panahon nga muwali sa may balita. Unya gipanalanginan ka sa Ginoo, giusab ka sa Ginoo, nataho ka diha sa sabakan sa Ginoo. We have to preach the gospel in season and out of season. Tibot pasabot niya na. Kung naguna-una, manggaling ka nga wala kay panahon nga mawali igsoon. And that's the time we have to share, to witness the gospel. Okay, ang pangutana karon. Dunay mga considering kini mga tao, mga biblical characters nga kini sila naghimo usab og panangsaksi like Noah. Si Noah nagsaksi siya sa mga tao. Ito mo na, nagwali siya sa pagkamatarong, paghinulsol o pagkamatarong. Kay umalabot ang lunop. Sa ito pa, dunay mahitabo. Sa dili pa mahitabo, mga kaigsoon. Ato nang sulti, mo ni purpose nga na iwali ta. Kaya ang Ginoo mubalik. So sa di pa siya mubalik, mo na ang atong pagpangsaksi. Like this biblical character, Abraham. Tawag siya sa Ginoo, mitubag siya sa Ginoo, miadto siya sa lugar nga ibiyaan niya ang iyang comfort zone. Ibiyaan niya iyang lugar nga dito, iyang kultura, kabalo siya, kaila siya sa mga tao dito tanan, ilado siya, respetado siya. Niya maadto siya sa lugar nga wala siya hiilhi, mga tao na ili, kultura, lihinultian, lisod yan na, di ba? But anyway, he was faithful to follow God's calling. Kita pa siya. Daniel, si Moses was called by God. Nabalipad siya kay, di nga siya,
Dili siya articulate, musulti, bisan pa pagsulti sa ngalan sa silingan nila, galisod kay nga godana god. Sa imong ngalan, sopronyo. Dugay magkatawag niyo ipawali god. Magsaksi ka, kinahanglan articulate ka. But despite niya na mitubag siya sa tawag sa Ginoo, ug mao ni nakanindot sa Ginoo kung tawag siya, magunaw na ta nga dili ta kwalipikado. Nay uban din nagunaw na ang kwalipikado, di na noon tawgon. Ay nagunaw na nga di ka kwalipikado, mao noy tawgon sa Ginoo. Because God, He will qualify the call. Dagad pa, Daniel, nahimo sa pangsaksi sa mga tao dito sa Babylonia. Piniriso sila dito. Pero, despite niya na tungod sa ilang pagkamatinuon sa Ginoo, ginasa sila, so, mauni nga mga tao. Peter, Philip, Philip, paghimog milagro dito sa Samaria, Peter, Paul, John the Baptist, Mary Magdalene, and these are the biblical characters who serve the example of effective evangelism. They're bold. Grabe siya. Kanang siya bold. Kanang kadasig kay ba? Kanang bang bold kay? Why? Kung kahadlok ba? Walay talaw-talaw. Wala mo na ikitaw. Bold gani nga. Istorya gid. Walay matod pa. Walay pugong-pugong po istorya. Sa mensahe sa Ginoo. Sa maayong balita. Sa walay katapusan nga maayo. Nga balita mga kaigsunan. Okay. We're called to witness of Christ, and evangelism is one of the most important we can do. So, ipag-ibanghilyo. Kung musaksi ta, so dili na siya witness and evangelism, dili na siya pwede i-dichotomize, dili na sila pwede ibahinon. So, kuyog ko na sila. So, kung tana karon, unsaon man nato nga mahimutang epektibo niining bahina. So, evangelists are witness. Unsaon man nato nga mahimuta. Okay, number 1 principle here. We need to have a personal relationship with Christ. Of course, kung wala kay relasyon sa Ginoo, unsaon nimo wa ka kailas Ginoo, wa ka katuon sa Biblia, asa man nato mailhan sa ang Ginoo. Of course, pinaagi sa iyang pulong. So we have to diri gyud nato na ilan pinaagi sa iyang pulong na ilan nato si Jesus Christ by experience naminaw tag mga mitahe o naka-Bible study ta, doon ay nag-share sa ato, na nagsulti sa ato about kang Jesus Christ. So, nag-establish dahil ta og personal nga relasyon. Sa panahon nga atong gidawat ang Ginoo sa ato nga isip nga personal nga manluluwas, and that was the time that we establish a personal relationship with Christ. If we don't know Christ, we can dili po ta epektibo nga maka-share nato kay wa ta kailaw, wa ta isulti, suro kay isulti nato, di ba? Mao ni ako relasyon sa Ginoo. Unsa man na? But pa sa but do na kay personal nga relasyon sa Ginoo. Si David, mao na niingon siya, Jehovah is my pastor, nada mi faltara. Wala iyon siya. The Lord is my shepherd. He uses a personal pronoun my. Wala gid siya nag-ingon nga the Lord Jehovah, the Lord is the shepherd of the nation. No, he uses a personal pronoun tungod kay duna siya kasinatian sa iyang pagigbisok sa pagbantay niya sa mga karnero dito sa kabukiran sa Galilean Hill, sa Judean Hill, kanunay siya nabati niya ang presensya sa Ginoo. Ngano? Tungod kay sa iyang ibabugno dito ang mga wild nga mananap nga mutukob dito sa mga karnero nga iyang gibantayan. Iyang nasinati kanunay ang Ginoo. Naga-meditate siya matag adlaw. Sumo na duna siya personal nga kasinatian diha sa Ginoo. So number 1 principle, in order for you and me nga mahimo kitang epektibo nga saksi is duna tay personal nga relasyon diha sa Ginoo. Naibaluta through our unsa kung natay personal nga natay problema ato ta kanunay sa Ginoo kay namatay relasyon duol ta dito kaniya sangit ta niya ganiya kung sa iya kung doon na tayo mga plano sangit ta Ginoo mao ni atong akong imon Ginoo mao ni akong plano ako ni ito ganyan. So dependent kumbaga kung nakay relasyon sa Ginoo so kanunay mo dunay gitawag open line nga communication. Alright. How can we develop a deeper relationship with God? By spending time in prayer, meditate by His Word, and worship. So these three,
So nga atong ginahimo matag adlaw ang pagampo, pagatuon, pagbasa kanunay sa iya mga pulong nga nalatid diri sa iyang love letter, because the Bible is the Word of God, and the Word of God is considered as a love letter to His children. And we claim that we are His children. Therefore, if we claim that if we are His children, we have to read His love letter. Nakainomdom ko ganyan to sa Mountain View pa ko, Mountain View College. So, ako wala magoy gasulat sa ako ganyan to. Na ako'y letter dito sa akong roommate, akong hulaman para ma-inspired ko. Sulat to, gikan sa iyang inahan nga, nagtamba nga, kinahanglan mo eskwela gyud, magtarong mo eskwela. So ako na lang imaginon to nga sulat, nga para sa ako po, kay sulat man to sinahan, para doon na po ko inspirasyon, aron makapadayon ko og eskwela. Sumoto kong gimo. At tanga na, kabulo mo kinsa na nga sulat, gikan na kag Junix nga Ramos, anak karon sa Iligan. Junix, alright. So, how can we, unsaon na to pag-develop para doon na tayo closer relationship with God? Prayer, study His Word, meditate His Word, and of course, worship. Okay, study the Bible and the spirit of prophecy. A strong understanding of His words is essential. Strong sa ato pa, doon na kay tunan kanunay ka nagatuon sa pulong sa Ginoo. Ug dunay mga uban pangahuintay ang mga spirit of prophecy book in order for us to be ineffective. Kaya unsa may mo share kung wala kay tinunan, kung wala kay eksperyensya. To build a meaningful relationship, kunana kay tinunan, ayaw pag-isolate sa tao. You have to build what? Meaningful relationship those around us, an important part of the evangelism. Nakay tao ba? Kinsa man ni sila to build people around us. Kanang atong mga higala dito sa gawas. Not only in our church, sa atong silingan. Sa atong silingan nga Muslim, sa atong silingan nga mga nagalanlain ang ilang. We have to build up a meaningful relationship. So take time to know people. Listen to their needs. Ingon na ilang, nasam na sila, paminaw kanila, unsay lang panginahanglan, and show them God's love through the acts of service and compassion. And compassion. Modesty aside, natay gihimo sa mga tao, sa bilangguan, sa street, kanang mga tao diya nga, nabitang isolated kayo sa mga nga dili na ginaduulan. One time, nagpalit kong pagkaon. Hinang ko sa namaligya. Sir, daghan makay ni namaligya kasi nako dili ipakaon ako ni kana bitang mga rugby users diha sa ilalom sa tulay kanang Isalina, kanang Carmen Bridge, Isalina Bridge mana. So diha ginapakaon namo didto. Ay kana sila sir, wala na sir, bisag daghan na nga nagay gapanganha diha sa ila sir kay maura gina ang ilang choice gyapon. Di ako siyang gingnan. Kung pananglitan, kung wala inaminaw sa ako sa una, kay isa ramang ko anak nila sa una, kay nalulong man po ko anak nga bisyo. So, dili siguro ko mahimong pastor karon sir, no? Pito siya na usab. So, what? Listen to their needs. Show what? By showing your act of service and compassion to the people. So, mani, nakakay knowledge sa Bible, din imura naman, dili ni mo na siya i-manifest dito sa pag-serve sa mga tao. That's how we are called to be a witness. Witness po ta nila. Dili lang sa mga tao, sa mga taong ito ko, sa tanan nga tao, even to the millionaires, to the elite. Mga tao nga edukado o dili o edukado, mga saksi kita nga nila nga tanan. So learn to share your personal testimony. Personal testimony is powerful in sharing how the Lord have done, how the Lord transformed your life. Di ba na nila mag-question? Kaya testimony ba na nimo? Monigi mo sa akong kinabuhi, kaniang to sa ko kadukiro karon. Isa na lang akong asawa. Tao na. Bisan kinsa lang. Sharing your personal is a powerful way to connect with others and share the gospel message. So nag-share ka og gospel niya. Of course, naman ta karon sa social media, technology, we have to be open our mind to a new method, technology. As the world changes, new methods and technology for evangelism are merging. Like, kanang inyong mga messenger, mga batanon, nga naman mo yung cellphone. Nga mo yung cellphone.
There. Dito, share ni mo na kay mga amigo. Share mo bito ng messenger. You will send message. Kana lang message nga dili nang atong mga hinaing, personal na to nga mga pagmahay. Dili na ato i-share ang pulong sa Ginoo. Dali ra kay masayon mo share diri sa cellphone. Okay, kung ikaw basa ka bila akin nga TikTok malagay ko siya. This, we have to be open-minded. Nga Bible study ta panahon bisan unsa nga mga panahon kani ingon man si Timothy, preach the gospel in season and out of season, ug daghan kay ta mga igsoon kining gadget nato karong ng mga cellphone sa mga bata, ato lang silang bansayon tudloan nato unsaon paggamit na kining niya. So we can be a witness to our friends in the Facebook, in the social media, Instagram, Twitter. We can share the message. We can share our testimony. We can share the gospel. Okay, next. Seek training and support. So, kinahanglan kay, anong adlok ta? Kay wala tay training, wala tay support. So, kinahanglan ta, saan din na? Naguna-una, manggod ta sa kaniya, nga, iyaranis mga pastor o mga church officer. No! Even ang bata, makashare. Na. So, attend evangelism training program. So, this year, natay gihimo na nga training sa evangelism. Natay mga schedule diri sa teritoryo sa North Central Mindanao. Seek mentorship from experienced evangelists. So, sila gihimo. Ang 3 elements of mentorship is tanawa niya, mao niya kung gibuhat, mao na yung mentorship, mao na gibuhat. Dag nagtanaw na siya, hali, ato ning buhaton. So, nabot, ang mentorship, okay, tanawa ka na, mauna imong buhaton. Okay. So, that's why, seek mentorship from experience, but connect others to share your passion and evangelism. Trust God, of course. Do not trust your ability. In the ministry, do not trust that you are intellect, you are somebody, nga pride kay ka. No. Remember, trust God. O ang metodo, pamaagi ni Jesus Christ, may maghahatag ka na itong tinuod nga kalampusan. In reaching the people. How? The Savior mingled with men who desire. Muna uban, kanya tutulog ko dito sa mga gipang rehab. Dito ko natulog sa rehabilitation. Buntay, gabi, gasir, gapaminaw sila. Kaya dito uban man ko nila dito. Tulog ka dito nila para makita nimo ilang sitwasyon. Yung mga ngayon. Ministry of Healing, page 143. He mingled with people, desired their good. He showed his sympathy, acts of service and compassion. Ministered to them is compassion. O, tungod niya na, doon na sila confidence. Ngadto kan Jesus Christ, ayat ni sila ginan. Come and follow. We need to be willing to step out from our comfort zones and shape our faith with others. Remember, si Abraham, miadto siya sa lugar nga dili siya komportable. Wa siya kailata. But because this is God's man. So step out from your comfort zone. Kanang inyong mga kwarta dia, kanang inyong panubra-rubra nga panalangin, share that. Kato tabang na sa bulaton, sige, remember, muabot ang panahon, pang-fulfillment, diha, sa Amos, sa Amos nga yun, ang mga kwarta dili na kinahanglan. So, mintas kinahanglan pa karon ang mga pananapi magagsunan. Last Sabbath, dito sa ingog, sa wali sa atong presidente diri sa North Central Mindanao, kanang Pastor Cristito Bacalas, o giyang asawa, nag-garner og more than 2,000 baptism. Alas 8, sugod na dito niya, bubu kayo na nakita mong mga hawak, bautismo, hantod alas 12 sa udto na human ang bautismo mga kaigsunan. Willing. Sumaw na siya ang gawas kita, step out from our comfort zone, and be a witness to Jesus. We need to pray for the opportunities to share our faith and for the people we want to reach. Tanaw na to na sa oportunidad nga, naani, makashare ta. Dala ka, ako gadala-dala ko, bisag anak ko sa tennis court, nakaigayon ko, na ako'y dala nga hope, beyond tomorrow, so na ako'y istorya-istorya nga mga prayers, hatag dayon. Mo na siya, connect with people, whatever you do, connect. Evangelism should be accompanied by the act of compassion and service. Kung wala ka niini, mayroon ka munyaw-yaw, wakay compassion o service nila, so dili kayo na siya epekto. The work of soul saving, matod pa, dili, mga gitol, entered upon the heart and soul, and carried forward with preserving energy. It is not enough to merely talk of the love of Christ, but we must show it in deeds and benevolence and self-sacrifice. So,
In order for you to be an effective witness, we have to apply these principles. Mga kaigsunan, mga batanon, akong ginalantaw sa unahan, nga daghan ang mga batanon nga mahimong epektibo, ang saksi diha sa Ginoo. And Diyos magapanalangin ka nato.